Mihola Kaluts, tamang-tama yung recipe natin sa mga nagda-diet. Sino bang nagda-diet dyan mga Kaluts? Ito ay para maiba naman yung ating mga nakikitang recipes. Ito ay sikat na ano dito, kubus o pan na tawag nila dito na pan Lebanese. Obvious naman na ay pan Lebanese ang pangalan, kaya ang gumawa nito ay mga taga Lebanon. Itong nabili natin sa market, tinitindira sa supermarket namin, ay meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na piraso, bali 200 pesos sa pera natin. Ito siya mga Kaluts. Ito parang ala tortilla na rin, pero ito ay pan. Yan yung iba, kinakain nila sa sikat nilang pagkain ay tinatawag na kush-kush. Pero ito ngayon, gagawa tayo ng bocadillo o parang pinaka-sandwich na dito na binebenta sa amin. Yan, ito yung mga ingredients natin mga Kaluts. Yan, yung ating chicken. Yan, yan na muna natin. Yan, yung pickles. Yan, may pickles din tayo. Tapos fries. Tapos ito yung gagamitin natin pang parang style ranch na rin yung dressings niya. Yan, so mga Kaluts, samahan nyo na po akong magluto ng ating bocadillo. Step natin mga Kaluts ang ating fillet na chicken. Almost nasa 3/4 to, kulang-kulang 1 kilo. Pwede naman na i-marinate nyo, pero sa atin, hihintay na lang natin ng kalahating oras. Ngayon, lalagyan muna natin ng ating konting asin. Lagyan natin ng asin o sal na tinatawag dito. Kulang pa. Yan. Tapos pwede na natin pagsamahin lahat. Tapos itong ating garlic powder. Konti. Option nyo na kung i-oven nyo or i-prito nyo na lang, kasi gusto ko i-prito kasi para medyo malutong siya. Pero kung i-oven naman ay alam naman natin medyo malambot yung texture niya. Kaya ako gusto ko na lang i-prito na lang natin. Lagyan natin din ng ating paminta. Yan. Tapos lagyan natin ng lemon o lemon. Kasi lemon ang tawag nila dito. Yan, nasa inyo na rin kung lalagyan nyo ng pampalasa. Sa ibang iba kasi sa ibang pagkain hindi na naglalagay ng bechin or anumang pampalasa gaya ng magic sarap or aji ginisa. Yan, ganun lang kadali. Yan, lang natin, ipiprito lang natin mga Kaluts. Yan, in-slice natin ng pahaba. Yan pahaba na square. Ipiprito na natin mga Kaluts. Lagyan lang natin ng mantika. Olive oil. Tapos lagyan na rin natin lang itong ating butter. Yan, ngayon i-prito natin. Hindi naman dinikit to. Ano naman to eh. Sticky naman yung ating regalo pa nila Ate Joy nung nakaraang Pasko. Ihitin natin yung ating manok, yung pili natin. Pwede na natin i-prito yung ating french fries para mabilis na naman. Kung piniprito natin yung ating manok, ito na yung ating french fries na masasama natin sa loob ng ating bocadillo. Yan, ito manok medyo lumiit na kasi kanina napakalaki. Kaya tamang-tama lang talaga kung malaki yung mga hiwa mo na pakaba siya. Kasi liit din siya eh. Laki ng nilito. Mabilis lang naman luto ito dahil wala naman dugo-dugo masyado. Pero yan, sa mga may air fryer, kasi air fryer na uso ngayon. Dito kasi wala kami air fryer, kaya ito, pinrito na lang natin. Basta nung pagpiprito natin ito na yung first batch. Yan, saglit na lang to.
ito, luto na yung ating chicken fillet. Natin microwave yung ating mga pan de Lebanese. Ito, gagawa muna tayo ng ating sauce. Ito, lagay natin yung ating ito nabili ko kasi cream lang, pero kung may sour cream kayo, nasa hawig siya sa ranch na ano. Ito hindi ganun ka ano siya, hindi ganun ka kaasim. Pero ito naman, itong mga ano natin, itong medyo maasim na ito, itong ating mayonnaise. Ito, ilalagay natin ng mayonnaise. Mga 3 kutsara. Yan. Tapos ilalagay lang natin ng asin. Tapos itong ano natin, itong dill o anet sa Espanyol na tinatawag. Ito ay isang herb na dahon. Ito yung parang pang-design din, then bigay din ng ano, amoy. Yan. Tapos lagyan din natin ng ating paminta. Tapos itong ano natin, garlic powder. Ngayon, kasi meron naman yung chicken. Ngayon, ihahalo natin. Ganun lang kabilis mga kalods. Ito yung ating pang sauce ng ating bocadillo o sandwich o yung ginamit nating pan na pan de Lebanese. Yan, ihalo-halo lang natin. Ito, nahalo na. Tikman muna natin sa ating serving spoon. Yes. Perfect. Perfecto. Yan. So, yung kusina natin, i-microwave yung tatlong ano natin. Pinagdikit na natin mga kalos kasi medyo manipis. Tigda dalawa to. Anin kasi yan. Yan. Microwave natin ng 1 minuto. Tapos ito-toaster na natin. Ito-toast natin. Tostado kailangan. Yan. Para lumambot naman ng konti yung ating pan Lebanese. Ilagay muna natin ng 1 minuto dito sa may microwave natin. Yan na lahat. Bago natin ilagay yung palaman ng ating bocadillo. Yan, 1 minuto. Habang hinihintay natin yung ating microwave, yan, painit na rin yung ating toaster. Sasabay na natin ang next procedure natin mga kalos. Para naman di na lumamig yung ating pan Lebanese, para dire-diretso na yung ating pang toaster, yung ito tostado natin. Yan, ipapartihin na natin sa 3. Hating 3. Yan, para hating-hati talaga yung ano, yung pagkahati ng ating mga chicken. Ito puro to, medyo talaga maraming ano. Pero pag nabili mo, syempre hindi ganun na karami yung maano mong chicken, hindi puro. Ano na natin, ngayon lagyan na natin yung ating French fries. Yan, ano yan rin yan, hating kapatid. Ialsa na lang natin dito, yan. Hatakin natin. Yan, para humaba siya. Para lumaki yung paglagyan. Yan, kahit sa French fries, hating magkaibigan, hating magkapatid talaga to. Walang lamangan, nahulog. Na tayo sa ating French fries, sa ating chicken. Lagyan na natin ito, itong medyo nagpapatanggal ng umay ito, itong ating pickles na cucumber. Yan, mga tig-4 pwede na. Or lagyan pa natin. Yan, tig-5 kada isang bocadillo o sandwich.
Yan na, ito rin, masarap din na after nyo kumain, pantanggal umay. Pero sa atin ginamit natin sa bocadillo. Ganun din ang ginagawa nila dito, nilalagay sa bocadillo. Yan, masim-masim kadis ito. Kasi parang ano siya, tawag dito binuro o pickles para pinasosyal. Yan, ngayon naman mga kalos, ito ilagay na natin ating sauce o salsa. Yan o. Bango. Sarap nito mga kaluts. Oops. Yan mostly yung mga Arab. Ito, ginagawa nila yung mga ganitong pagkain kasi bihira lang din silang kumain ng arroz o rice. Yan, so wag na nating damihan ng gaano kasi ito toast pa natin baka lumabas. Pero kung hindi naman ito toastado, pwede namang damihan yung sauce kung gusto niyo. Yan, kuha pa tayo ng isang guantes para ma-i-roll natin. Isang guantes lang kasi ginamit natin. So ngayon ito, i-roll na natin yung mga tatlo, mga kalos. After nun, ito toast na natin. Tapos i-tostado na, tapos kakain na. Ganun lang kasimple. So ang laki ng ating so lagyan natin ng konting para dumikit siya. Yan. Diba? Yan, tapos itong naman is yan, talagang puro malalaki to kasi pag sa binili mo to, kalahati lang nito laki. So tinitinda nila dito ng 2.5 o 250 pesos sa atin. Yan, ganun lang kabilis, no? Napakadali lang ni-recipe natin for today. Ayun so kailangan nun lang natin. Yan. Lagyan din natin to kabilaan para dumikit. Yan. Ito rin, nawala sa dikit. Lagyan natin ng pandikit na sauce. Yan. Yan, so mga kaluts, hindi tinipid yung ating yung ating bocadillo, yung sandwich natin. Ito na, gawa natin. Yan mamaya, wala tayo kasing itong pambalot, kaya gagawin natin bond paper na lang, kaya yun. Di ba? Pambahay lang naman, kung pantinda yan, pwede tayong bumili. Yan. Ngayon naman, ito, mainit na yung ating itong toaster natin. Pwede na natin hindi ko dinamihan ng sauce kasi sabi ko kanina, gaya ng like I said before, yan tatagas yung kanyang sauce kung dinamihan natin. Kaya ito tamang-tamang sauce lang. Yung bali microwave, tapos tinostado natin. Yan, ito yung ating bocadillo. Ang hinihintay natin yung isa, yan nabalot na natin yung ating sandwich, yung bocadillo natin ng ating A4 paper. So ayan, yung ating bond paper. Ang laki talaga ng bocadillo natin. Okay na rin to. Medyo malutong-lutong na to. Oops. Init. Yan. Tapos gano'n lang na natin. O diba? Tapos lagyan lang natin pandikit ulit. Dami natin sauce. Sobra-sobra naman. Yan. So natin dito. Para hindi tumagas. Yan. O. Last na lang. Isa na lang. O. Yan, ang papapainit sa microwave ay 1 minuto, tapos sa toaster mga 2 minutes. Kasi mainit naman to. Yan na, yung ating
pan de Lebanese. Yan ito. Tapos na, ito na yung last. Yan, last for the last. Oops. Nagulat ako dun. Oops. Imagine it. Ito na. Talagang puro-puro mga kaluts. Diba? Tatlo to. Kanino pa yung isa? Bibigyan natin si Mami Kuana para matikman niya. Yan o, hindi tinipid mga kaluts. So ngayon, alam na this. Dahil Kaluts Day, siyempre, alam naman natin, it's taking time. Kahit pinawisan tayo ng kaunti. Yan, napakasimple ng ating recipe pero talagang masarap. Bukod sa masarap ay sustansya. Ito siya. Itong kubos kasi, o yung pan de Lebanese, kailangan kainin ito ng mainit siya para lumambot. Sarap mga kaluts. Kalimutan natin pala magdasal. Ngayon po Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And so ito. Yan, nanumin na natin. Kaya mga kaluts, kain po tayo sa ating masarap na bocadillo. Kung gusto nyo naman hindi ganun kakapal, isa na lang nilagay nyo. Pero ito, makapal to. Sayang naman kasi, kung titigas lang yung ano. Kasi may expiration to, mabilis ma-expired. Maliban na lang kung ilagay mo sa ano, tatagal ng 5 araw. Sarap po mga kaluts. Lalo na yung sauce. Sana mga kaluts, kung natutunan na naman kayo sa ating recipe for today. Kaluts day, solve na naman si kaluts. Thank you.